Ginagawa ko, yan, isa dito, sa inahin natin, tapos dito, balik ko na yan, kawaite. Integratory lang yan na puro. Tapos dito, sa ating mga tandang, tatlong cup. Magandang araw sa inyong lahat. Ito, panibagong umaga. Buti sumikat ang araw ngayon dahil magdamag po ang ulan. Maganda ito sa ating mga alaga. So, binuksan ko ang itaas ng manokan natin kasi pasisinaga natin sila ng araw, mga kabrid. So, tara, samahan niyo ako. Mag-update tayo sa ating munting bahay ng channels ng pag-aalaga ng manok, mga kabrid. So, mag-disclaimer muna tayo. There were no animals, walang mga manok na nasaktan sa ginawa kong video. There were no animals that were harmed during the making of this video. This video is for viewing and breeding purposes only, mga kabrid. So tara, panibagong araw. Ito ang ating kilso, mga kabrid. Magpapakain tayo. So ginagawa ko po ito bago ako magpakain, mga kabrid. Chinicheck ko ang alaga ko, mga alaga ko, bago ako magpakain ay yung pangkaputi natin, kabrid. Dahil bago tayo matulog, kasi kagabi maulan, chinicheck pa natin yan kasi meron tayong meron tayong mga naka-cording sa labas. Chinicheck natin kung yan yung mga manok natin, kung lahat nakadapo. Siyempre chinicheck din natin yung postura, yung sitwasyon ng kapaligiran, kasi minsan baka yung hindi maganda, yung baka ginagapang na, kasi backyard lang naman po tayo. So tingnan natin yung mga alaga natin. Update po pala sa ating bilang ng ating mga alaga isa. Kahapon nabawasan na naman tayo ng isa, mga kawaiti. Yung maliit na bulik natin na 2 months old, mga kawaiti, ayan, ano siya, nakakain ng lupa na may marumi. So bigla siyang nagkahala kasi nung lumakas ang bagyo na mabasa din siya. Tapos ayun, nakakalusot ang ulo niya dun sa tumuka siya ng lupa. Ayun, hindi siya ayun, nagkaroon siya ng halak. Ayun. Wala na. Babay na yung bulik na 'yon. Sayang po ng soil. So, dahil maulan, medyo marumi, kailangan natin maglinis. So, ayan ang ating munting yung pag maulan, mga kabrid, hindi mo maibulid ang manok mo, pero kailangan mong palakarin. Itong ginagawa ko, 6 na scratching pin, mga kawaiti. Palit-palit sila yung mga dito. Kunti na lang ang manok natin, mga kabrid. Nasa na lang, 40 na lang, 40 piraso, 33 na tandang, tapos yung tira inahin yung natin. So tara, samahan niyo ako, mga kabrid. Magpakain tayo ng manok, ng alaga nating manok sa ngayong araw sa umaga. Pakita ko sa inyo yung serve ko ng yung pang 40 grams ko na pangtakal. Ito yung ginagamit ko pang takal kasi yung mga alaga nating manok is namamalo, kabrid. Kailangan talaga iabot. Hindi naman lahat. So tika lang, kabrid, kunin ko yung yung lata. Ito, kabrid, yung ating salata, which is dito natin nilalagay ang mga pambabae, mga panginahin. Dito naman yung sa mga natin, mga tandang, mga kabrid. So ang hinahalo ko po sa aking mga tandang is Innerton doblado, tsaka yung Vortex, mga kawaiti. Ito siya, kawaiti. Tapos ito yung ating may tira pa na isa, may halo na to, dalawa. Ayan, Innerton, Vortex, tsaka yung ito Innerton, Vortex doblado, tsaka naghahalo tayo niyan, para sa muscles ng mga papatangkad natin, papatanda nating mga manok. Kasi meron na tayong mga dito mga running to 5 years old, running to 4 years old, tas 3 years old, 2 years old, mga kawaiti. Ayan, tagal na kasi tayo nagpahinga sa breeding. So ito, integratory, kawaiti, para sa mga inahin. So ginagawa ko, yan, isa dito sa inahin natin, tapos dito balik ko na yan, kawaiti. Integratory lang yan na puro. Tapos dito
sa ating mga tandang. Tatlong cup. Mga tandang natin. Kasi marami ang tandang natin eh. 3 cup. Tapos ito, mga kawaite. Bulagyan natin ang pasensya na kayo, konti lang tayo kawaite. Konti lang ang ano natin budgeting. Isang cup ng para kahit papano hindi nakakalapag yung mga inahin natin sa lupa. Inaanuhan natin ng ating corn grits kawaite. Corn grits nilalagay ko kasi minsan pinapawitpid ko na itong mga sisiw natin mga kawaite. Tatlo na lang ang sisiw natin natitira na naalagaan. Pagka umaga, pinapatay ko ang ring light. Tapos, ina-alternate ko po ang paggamit ng Bitmin Pro kawaite. So, ayan ang ating mga sisiw. 3 na lang sila. Bulik mga kawaite. Bulik. So, ayan. Month old na siguro to. Ano lang kasi ito kawaite, walang maayos na proseso. Kasi pag nagbe-breeding po ako, kailangan nasa sabay sa season. Early bird, ganon. Late born, mga ganon ang sinasabayan ko po yun. Para nasusundan ko yung takbo ng panahon. So ito mga kawaite, bala ko nito gawa ng DIY na brooder, yung sa scratching pin. Yung nilalagyan ng papag sa scratching pin. Para namumove ko sila sa labas pagpapainitan. Kasi ito, kailangan na nito mainitan. Yan ang painit ko lang sa labas. So. Ito, mga bulik natin kawaite. Ang pinakalulo nito kawaite, kasi inbreed yan eh. Inbreed. Ang pinakalulo niyan is naka 5 times sa atin. Pinakapinuno na lulo niya. So yan, itong tubig na to, isang araw lang or 2, pinapalitan ko po agad yan para hindi siya nasisira. Ang tubig na nasisira din, lalo na pag naiiputan ng manok, which is sama sa sisiw. Kahit 3 piraso lang yan mga kabreed or 20 ganun. Kailangan ganun pa rin ang treatment mo. Kahit inbreed yan, kahit wala sa kailangan po yung pag-aalaga mo naayon pa rin sa tamang nilang proseso. Kasi napakahalaga, importante po para sa akin na ang conditioning ng manok. Pagkasisiw pa lang, kinokondisyon mo na sila para magkaroon sila ng maayos na pangatawan. Mahalaga, isang pinaka-importanting basihan ng isang maayos na manok ay ang pagiging malusog nila nung sila ay sisiw. Kung paano sila pinalaki ng maayos mga kawaite, doon lang mahalaga. So, ayan, pakita ko siya. Yan, 3 years old na po yan. 3 years old na po yun. 1 times winner natin sa bitas. Wala siyang sugat mga kawaite. So, tuloy lang po tayo. Hindi ho ako masyadong naglalaro ng mga ganon. Kasi nga po, hindi ho ako marunong hindi ho tayo susugal yung pumupusta. Kung umaakyat tayo ng ruwida dahil tinitesting natin ang breeding natin mga kawaite. So, sa ngayon, ang plano ko po, magbe-breeding po tayo. Haharap ako sa camera kawaite. Mahigit na 1 taon na nag-stop tayo mag-breeding. Ang plano nating mag-breeding na tayo. So, yung 2 yung channels namin sa YT, isa sa akin, isa sa asawa ko. Na-demonetize ako. Mula nung na-demonetize ako, kabreed, nawala na ako sa ayos. Nawala na ako sa pansin ko. Kasi hindi na ako kumbinsido sa health ng ating mga alaga. Mula nung nawala ho ako sa na-demoni po ako ng YouTube. Nawala ho yung pattern ng supposedly monthly na maintenance natin sa manok. Kasi syempre budget nawala. Kasi doon kahit pa paano nakakatulong yung sahod natin sa pag-YT. So nawala ho ako sa maintenance sa mga manok, yung paglalagay ng bilamil, yung maintenance natin na pagpupurga, yung siyempre nawala ho ako doon. Although hindi naman masyadong nagkakasakit ang mga manok ko dahil nakatutok naman tayo mga kawaite. Yung bang sakit na dahil mahina tayo sa pag-aalaga, hindi naman tayo na masyado. Kasi may oregano naman dito, yun ang mga organic ang ginagamit ko, yung mga maintenance mga kawaite. So,
yun, isa yun sa naging naka-apekto sa akin. Yung pagkaroon na-stress tayo sa ating pag-aalaga ng manok. Bulat na-demonetize tayo mga kawaiti. So, pangalawang apply natin na-reject yung ating demonetization. So, malaking bagay sana sa ating manukan yung sana. Nawala yung maintenance natin. Yung mga yung mga ginagawa natin. Dati nakakapag 2 weeks tayo sa paligo nga, hindi na natin halos nagagawa mga kawaiti. Dati makita nyo sa mga video ko po, lagi tayo nagpapaligo ng manok. Halos sa isang buwan, 2, 3, gano'n. Depende, minsan weekly. Minsan gano'n paligo natin. Ngayon, kasi wala tayong budget mga kawaiti. Ang importante sa akin muna, kasi syempre, nung nadimuni po, kailangan maghigpit ng sinturon. Kailangan magtipid ng maintenance kasi sobra pa halos mga kawaiti. Ay halos kapantay ng expenses ko sa patuka ang sa maintenance ko sa aking mga alaga kasi mini-maintain ko po yan ng mga gaya ng mga promotor, yung mga pampalaki ng pampabukan nila. Mini-maintain ko po yan. Mayroon tayong Bilamil na ini-inject yan. Bilamil ang ginagamit natin. Tapos siyempre yung B50. Tapos siyempre nagpapaligo tayo. Yung special na shampoo para sa mga. Nawala po yung lahat mga kawaiti. So ngayon, sumahod po yung may bahay natin mga kawaiti. Sumahod ang may bahay natin ng gusto ko mag-breeding ng pang-commercial. Kasi tapos na po ako sa pag-breeding, pag-create ng sarili ko pong para sa akin sarili ko kabrida kasi 5 years kong ginawa ang pag-i-inbreed mga kawaiti. 5 years ko siyang pinagtiyagaang i-inbreed. So naglalabas tayo ng nagpapasisiw tayo ng minsan 80 plus 70 na mga sisiw. Ang natitira lang ng mga kabreed dahil sa hirap ng pagpapalaki ng inbreed is 15 lang, gano'n. 15, gano'n ng So, paulit-ulit natin ginagawa. Talagang tumutupi ang inbreed. The more na nag-inbreed ka, the more na tumataas ang rate ng breeding depression na sinasabi. Mas lalo silang nagiging may mga diferensya. Mas madaling mayroon akong tumutupi na mga 10 months old na, 7 months old. So, hindi ko talaga siya ina-advise para sa akin kasi ako, alam ko naman ang mga klase ng manok natin. Hindi ko ina-advise ang mga inbreeding para sa pangsayaw breed. Hindi ko sila ina-advise kaya hindi tayo nagsisale. Hindi tayo nagpapalabas ng manok. May mga nagtatanong sa atin kung maayos magkano ba? Ngayon, kung saan sa puntong gusto ko na siyang mag-breed ng crosses. Mag-breed ng magkaibang lahi. Kasi ang rate ko dun sa mga crosses mga kabreed, halos wala tayong yung sa sakit, wala. Maayos ang crosses natin. Yung rate natin doon halos mga 1% lang ang losses natin. Although konti lang. Kasi sumusunod tayo ng mga crosses. Meron tayong crosses na sa Boston Sweater. Meron tayong crosses na sa Milsim's Gray. Hindi natin mini-mention ang pinanggaling mga kabreed kasi backyard lang tayo kabreed, maraming magagalit so pero pagdating sa crosses natin sa inbreed natin mga kabreed, hirap. Nagsimula tayo sa mag-5 taon na Kelso hanggang sa nakapagpalabas na tayo ng puti. For almost 5 years natin kaya inbreed mga kabreed. 4 years natin kaya inbreed. So doon ko na parang ito na yon, maliliit na sila. Ang mga palahi natin na paulit-ulit na pabalik-balik, maliliit na sila. Pero kita ko talaga kabreed ang pagkapuro na nila. So meron na tayo. So ang magiging crosses na natin mga kabreed is yung sarili na nating pangalan, which is GPC mga kabreed. Kung Kelso yan, so syempre, so manok ko yan, alaga ko yan mga kabreed, in respect sa paghihirap ko bilang nag-aalaga ng manok. Para sa akin, naghihirap ako kasi small backyard breeder tayo. So, yun lang ang gagawin natin. So, dahil sumahod ang misis natin mga kawaiti, mag-i-start tayong magsimula na mag-breeding. Itatry natin magsimula mag-breeding. So, kung may susuporta mga kabreed, kung gusto nyo akong suportahan po sa pag-aalaga ng manok sa mga crosses natin, kawaiti, meron pa ako diyang
sa baba, ilalagay ko po sa Comsec yung ating halimbawa gusto nyong kahit papano, ito pre, pang bili ng ganito para kahit papano hindi kakapusin. May mga mababait na tao, mga kabrid, may mga mababait kasi zero tayo, simula tayo sa zero. May mababait na tao na minsan gustong mag-alalay sa atin. So may ilalagay ako dyan sa Comsec. Tapos sa aking mayroon akong mga details doon kung paano niyo ako matutulungan. Kung gusto niyo lang naman po tumulong, mga kawaiting, kasi minsan imbis na tulungan tayo, ibabash pa tayo. So ito, humihingi ako ng konting atensyon kung hindi lang naman tayo na dinuli. Ito try nating mag-cross. So kung gusto mong tulungan, babalikan ko naman yan. Magkakaroon ka ng choices sa mga crosses natin. Ibibigay ko yung pagkakataon or kagustuhan mong pumili kung tayo ay magtagumpay sa paparami ng manok sa crosses, mga kabrid. Ibig sabihin, pang-commercial po yun. Ang gagawin na natin, pang-commercial. Gamit ang ating sariling linya na pinag-igihan nating i-build sa loob ng almost 5 years, mga kabrid, na kaka-inbreed. So, titingnan natin kung mag-epic to yung gagawin nating mga crosses, mga kabrid. So, hindi naman ho ako nagsasabong. Actually, hindi ho ako marunong kumusta. Hindi ko po alam yung mga salitang lamado o ano ba yung dihado, yung mga ano-ano nila doon, mga kabrid. Pero, umaakyat po ako ng Rowida. So, nakatikim na rin tayo ng champion kahit pa paano sa 2 hits nga lang. Kasi pera na yung mahal yung pag 3 hits, mahal naman yung yung ticket. Magbibigay kasi ng yung entry, mga kabrid, yung pang entry. Kasi sa 2 hits, mayroon akong pinanser na tumulong, mga kabrid. So 5-5 yun. So ako doon, dalawa. Unang salang nakapagsungkit tayo ng champion. So hindi totoo, mga kabrid, na pag nagmamano ka is sugarol ka. Kasi ako, napatunayan ko yan. Wala akong binigay na kahit piso, mga kabrid. Sa posta yung, ako dyan, ako dyan. Hindi ako marunong nun. Yung ganun-ganun, hindi ako marunong. Kaya, pag andun ako, nakaababa lang yung kamay ko kasi sabi nila, kailangan hindi ka mag-ganun-ganun. Magturo-turo doon kasi baka may gumanon sa'yo, nagkaroon ka ng yung problema doon sa loob. Ngayon, nakaano tayo, and then, hindi ho totoo. FYI, hindi po totoo na pag nagmamano ka, isugarol ka. It's still upon you. Kung mahilig lang ka lang sa manok, kagaya ko, tapos gusto kong malaman sa sarili ko na maayos ang nagiging kombinasyon ko sa mga, nila. Hindi na lang natin sabihin na, na breed or linya. Sabihin na lang natin na sa pag-ugali. Pag nakita ko ugali, laro nila, pag medyo kailangan ko nitong samahan ng ganitong ugali para medyo kahit yun ang ginagawa ko. Kaya ako nag-build ng sarili ko. Tapos nagkaroon ako kabrid ng 40k yung premium. Sabi ko, sige, pag basta ikaw ang nagustuhan mo yan, gusto mong ipalaro yan doon, ikaw magbigay ng pang-entry. Pero pag nakalusot yan, sa'yo na yan. Kasi yung hindi ko naman yan. Bakit man ang dami kong manok eh. Pag inanuhan mo siya, ayaw ko, sige, ilarga mo yan pre. Tapos ako magpapa-entry. Ikaw magbibigay ng pa-entry para makapasok yung manok. Pag nanalo yun, sa'yo na yung manok. Basta ang akin lang 40k. Yung premium lang, yung premium. Yung premium dahil siya, na nagtagumpay. Kawaiti. So, nagkaroon ako ng 40k, mga kabrid, na kahit piso. Oo, gumastos ako sa pamasahe. Pero yung sugwal kasi, yung pupusta ka talaga. Hindi piso, wala akong ganun, pero nagkaroon ako. So, masarap sa pakiramdam. So, pero hindi ko gusto, kabrid. Hindi ko siya gusto. Hindi na ako magaganon. Pag nag-start na akong mag-cross, pang na siya, pang commercial na. Pag sinabing pang commercial, lahat na po yung pang-benta, mga kabrid. So, okay na yan. Yeah. Lalagyan ko pa ito, kabrid, lalagyan ko pa siya ng giniling na saging. Tapos pag organic ang ginagamit ko, sinasamahan ko biniblender ko, kabrid, yung saging na saba.
Tapos sinasamahan ko ng oregano minsan. Mostly ginagawa ko ang oregano sa hapon para yung ano ng organic na gamot para sa maintenance antibiotic is gumana. So tara, samahan niyo ako rin. Ito lang muna kasi kailangan maiksi lang. Maraming salamat sa mga sumasabay. Medyo nahirapan kayo sa pagsasalita ko ng pag-express ko ng punto ko kasi hindi ho ako magaling sa pagmamanok, sa pag-breed, sa paggaganito. Ano lang ako, yung bang passion ko lang talaga. So, ang cellphone natin medyo hindi maayos. Yung ano natin, wala tayong ditali-tali. Pero, wala akong pakikabreed. Passion ko lang po ito. At gusto ko ang mga bagay na nagpapasaya sa akin mga kabreed. Sana maintindihan nyo. Maraming salamat sa pag-subscribe sa sana po mag-bill all kayo para at sisipagan ko ulit ang pag-update at pag-upload. Nagla-live stream po ako kada umaga. Kagaya ngayon, naka-live stream po 'yan. Naka-live stream 'yan. Pinapakita ko lang yung manok ko, yung habit ng manok sa buong araw. Minsan 3 hours, 4 hours siyang nakatayo. Pinapakita ko yung habit or ginagawa ng isang manok na will behave. Araw-araw po 'yan, kada umaga, kabrid. Mapakain hanggang mamaya. Tapos araw-araw, tapos nag-upload ako minsan araw-araw din, depende sa yung panahon, sa topic. Kasi nauubusan din naman tayo mga kabrid. So hanggang dito na lang mga kabrid. Salamat sa panonood mo. Mag-comment ka kabrid sa aking munting video para kahit papano pag nagustuhan kong mag-shoutout. Halimbawa, natuwa ako sa comment mo, shoutout kita kabrid. God bless po sa iyo and salamat sa panonood.